Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Pagpalang araw, Pilipinas. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman po tayong muli sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan na ilalahad ng ating butihing gobernador ang mga proyekto ng Kapitolyo. Gayon din, tatalakayin ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Mga kababayan, tayo po ay sabayan ng sumasayang papawid sa DZNS FM 94.1 Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak 105.7 FM. Dumarating na po din tayo sa mga tahanan ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Buwak, Mugpog at Gasan sa pamamagitan naman po ng Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Live at nakasimulcast na rin po tayo sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Mga kababayan, kagaya po ng palaging sinasambit ng ating gobernador, maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suhestyon para sa ating butihing gobernador gamit po ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan naman po ng pagpapadala ng inyong mga concerns sa ating comment section box. Mga kababayan, ngayong araw po dito po sa ating programa tayo po ay Zoom dahil ang atin pong napakasipag na gobernador ay nandyan po ngayon sa bayan ng Torrijos dahil nakikiisa po sila sa pagpapailaw naman ng kanilang giant Christmas tree, isa sa pinakamataas na Christmas tree sa buong probinsya at napakaganda po talaga ng kanilang tunnel of lights dyan. Governor, kumusta po dyan sa bayan ng Torrijos at welcome po sa ating programa with Speaker Lord Alan Velasco. Isang mapagpalang araw po sa ating mga nanonood at nandito nga po tayo sa napakagandang bayan ng Torrijos at nandito po ang ating magaling at masipag na Mayor Lorna Quinto Velasco po at binuksan na po ang lights ng ating napakagandang Christmas tree at nagbigay nga po rin ng mensahe ang inyong lingkod at sinabi po natin na ang ito po lang napakagandang Christmas tree ng Torrijos ay simbolo pala ng Trinity rin, ng God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. At ito po ay nagsisimbolize ng immortality at nandyan din po ang sa birth of Christ na nagbibigay po ng pag-asa sa ating lahat. So congratulations po kay Mayor Lorna Quinto Velasco at ang lahat po ng mga bumubuo ng mga Torrijos government at talaga pong napakaganda naman ang kanilang ginawa. Meron pa pong tunnel of lights. So mga kababayan, maraming salamat po sa
papanood nyo po dito sa Lucky 7 Channel 3 at masalamat din po dito sa ating mga taga Benavista. Naririnig po tayo sa Radyo Kamalindig. Ating pong host dyan ay DJ Yash at dyan din po sa ating radyo natin Buwak ay dami po nating kasama sa gabing ito. Press B with Love po at as usual po ay nakapaloob din po dito ang partisipasyon ni Speaker Lord Alan Velasco. So yan po ang ating programa. Tangkilikin po at sumulat o mag-text naman po kayo ng ating pong nalalaman ng inyong mga suggestion at mga problema na inyong hinaharap dyan sa kanya-kanyang mga bayan. Po, Governor, ito pasadahan na po muna natin, Governor. Ano po ang update? Pero bago yan, Governor, kumusta po yung pagtanggap ng ating mga kababayan dahil ang pinapailaw na nga po yung tunnel of lights diyan. Ano po ang reaksyon at yung feeling and emotion ng ating mga kababayan diyan po sa bayan ng Torrijos? Opo, masayang-masaya po sila at napakaganda po itong tunnel of lights at talaga pong nakakapagbigay ng inspirasyon na there will be better things to come. At alam niyo naman po yun ay tama-tama po at tayo nagbabago na po ng quarantine system at sinabi na nga po ng IATF ay magsisimula na po yung alert level 2. At meron po tayong i-issue nga na Executive Order 40-2021. Pero ang kagandahan po nitong tunnel of lights ay masayang-masaya po sila at talagang nakakaigaya po na nakikita nilang malapit na pong mabalik sa normal. Proud na proud po ako sa initiative ng ating butihin at napakasipag na ina ng bayan ng Torrijos, Mayor Lorna Velasco. Yan, Governor, ano na po ang update ng ating COVID-19 cases and vaccination rollout sa ating lalawigan? Well, sa ngayon po ay wala naman pong dumating ng mga bagong kaso. So, ang ating pong total number of cases ay 3,678. At yung 2% nga po dyan ay yung nakapuslit po galing sa labas. Ano po? Pero maganda po ay tumaas din naman ang ating recoveries ay 3,476. So, maganda na po ang ating sitwasyon. Sana po ituloy-tuloy na po. At makikita rin po mga kababayan na 38 na lang po ang active cases. Diyan po sa Buwak ay may 22, Torrijos ay 7. Yang Gasan po at Mugpog ay ang Gasan po ay 5, ang Mugpog po ay 3, ang Benavista po ay 1, at ang Santa Cruz po ay wala na pong infected o ating pasyente na COVID. Ano? So, meron lang hong mga 31 na awaiting results ng RT-PCR. So, dito naman po sa bakunahan ay alam po natin, tinatarget po natin ay 169,000. Ano po? At tayo nakapag first dose na po ay 93,203 or 54.9%. So, mataas na po at dumadami na po. Yung second dose po ay 68,689 or pumalo na po tayo ng 40%, 0.48. So, meron pa po tayong kailangan 100,000 at ito nga po ay puspusan po ang ating pagprepara sa mga ating gagawing vaccination days na inutos po ni Pangulong Duterte. Ang ating naman pong mga bakuna na nandiyan po sa ating storage ay yung Sinovac po ay meron tayong 8,000 mahigit para sa first dose at meron po tayong 8,000 mahigit para sa second dose. Yung AstraZeneca po ay halos wala lang natitira, mga 36 na lang, pang second dose na ho yun. Meron pa rin ho naman tayo na Sinopharm na 1,697 first dose at second dose po ay 2,629. Ang ating pong Pfizer ay meron po tayong mga 11,000 plus. At sa first dose po yon at sa second dose po ay 27,000 plus.
So ganyan po ang sitwasyon natin mga kababayan sa ating vaccination. At meron nga po tayong mga inutos si Pangulong Duterte na sa darating na November 29, November 30 at December 1 ay atin pong i-implement ang Bayanihan, Bakunahan, National COVID-19 Vaccination Days. Opo, at sa panawagan pa rin po ng ating pamahalaan, hinggil po doon sa pagpaparami pa ng mga bakunadong individual sa ating pong lalawigan. Bukas po, sa panawagan po natin sa ating mga, sabi nga ni Governor, yung mga kanyang mga katribong mga senior citizen, meron pong inihanda ang Department of Health Mimaropa sa pakipagtulungan po ng Presidential Communications Operations Office na talakayan with senior citizens sa Marinduque. Alas 9 po yan. Pwede nyo pong mapanood dito rin po sa PIA at sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Okay. Governor, ito pong may kaugnayan po doon sa binanggit nyo kanina na Executive Order number 40. Ano po ito, Governor, yung binanggit nyo kanina? Well, yan po ay patungkol po yan dito sa Alert Level 2 at nagpasa na po ng resolusyon ang ating IATF na tayo po ay lilipat na sa Alert Level 2 at marami pong mga direktiba dyan na kailangan pong sundin natin at siyempre po nandyan po yung ating minimum public health standards, yung mga protocols po natin, yung WOWs, ay tuloy pa rin po yun at pinahihigpit po yun lalo at sabi nga po natin ay wear your face mask, ano po, yung face shield po ay voluntary na po dito sa Alert Level 2. So hindi na po yan masyadong i-require unless po yung establishmento po mismo ang magre-require na magsuot po kayo ng ating face shield. At yan namang face shield po as a rule ay nire-require po kadalasan yan sa closed places, sa crowded places, at saka doon sa close contact areas. Ano ho? At nandyan nga ho yung ating mga regulasyon sa mga papasok pong OFWs at saka overseas Filipino workers ay kahit po fully vaccinated ay meron po yung mga klasifikasyon na pinataw ang ating IATF. Alam niyo naman po merong green countries o green list at merong yellow at merong red. Ano ho? Yung red ang pinakamasama at mas mahigpit po yun. At yung yellow po ay depende na rin sa haba ng quarantine period. At dito po sa green ay pag fully vaccinated po at nakakuha po ng RT-PCR ay pwede na pong papasukin. Ano po? Yun nga lang ay kailangan po ay i-monitor niya yung sarili niya for a few days. So ganyan po ang mga para sa OFWs ay meron po silang mga nilagay na mga kailangan na requirements. At atin naman pong mga fully vaccinated po na APORS ay makakapasok na po yan at hindi na po antigen. At yung mga non-APORS po ay kailangan pong kumuha rin ng travel coordination permit. Kailangan pa rin po yun. Kailangan po nilang ipakita yung vaccination card at yung government ID para po masiguro na hindi po gumagamit yung ibang tao at nagpapanggap na sila nga po yung tao doon sa vaccination certificate. So, yung ating pong mga door-to-door ay kailangan din po silang mag-antigen, ano po, kahit fully vaccinated. Pero ang effectivity po ng antigen ay 1 month na. Kasi nga po, alam niyo po, ay hindi naman po talaga full protection kahit po naka-second dose ng vaccination. So lalo po yung mga drivers ng door-to-door ay talaga hong every other day ho yan ay kasama nila yung mga tao sa loob ng van nila at closed area ho yan naka-aircon ho. Kaya ho nire-require ho natin yan. So, yung mga drivers ho at saka helpers ho sa mga cargo truck
ay pwede na ho silang kung fully vaccinated ay pwede na ho pumasok at lumabas. Ano ho? Ayan, inaalaw na po natin yan. Yung ating mga door-to-door po ay sa pagkaalam ko po ay nagkaroon ng kasunduan sa mga UB Express dahil po ay itong LTO ay nagpapatupad po noong pagpapayag ano po doon sa mga pumapasok sa ating lalawigan na may prangkisa. At ang napagkasunduan po ay ito pong mga door-to-door ay magdadala lamang ng pasahero hanggang Balanacan. At kailangan na pong sumakay yung mga pasahero natin doon sa UB Express. Ano ho? Sila ho kasi may prangkisa sa loob ng Marinduque. So yan ho ang napagkasunduan nila. At yan po ay nai-report sa atin ni dating Mayor Jing Madrigal. Napagkasunduan po nila yan. Pero ang pinasabi ko po dito sa mga UB Express ay tignan po kung maihahatid nila itong mga pasahero, lalo po yung mga senior citizens, doon sa kanilang bahay. Ano ho? At kawawa naman yung ating mga senior citizens, lalo na po yung may mga dalang bagahe. At yun na nga ho, nating nailagay dyan na yung fully vaccinated ho, ay siya lang makakapasok ho doon sa mga groceries, sa mga supermarket, sa mga restaurant ho, sa mga establishmento, sa mga tindahan. At yung iba ho ay hindi ho pwede. Kaya ho sinasabi ko sa ating mga babayan, magpabakuna na po kayo. At napaka-importante po na fully vaccinated. Ano ho? At yan pong 12 years old, yung hanggang 17 years old do, kahit basta fully vaccinated, ay pwede na pumasok dyan sa mga indoor establishments. Provided do 50% lang po yung ating inaalaw. Ano ho? 50% of the capacity of the venue capacity or the area capacity. At yung iba ho ay outdoor ay 70%, kaya ho kahit hindi ho bakunado ay pwede ho dyan ang ating mga kababayan. Pero doon sa nabanggit po natin ng mga establishmento ay kailangan fully vaccinated lang at sila lang po ang makakapasok. At nakalagay din po dito na bawal pa rin po yung casino, yung sabong, yan, bawal pa rin ho yun unless i-allow po ng IATF o ng Office of the President. Ano ho? So ganyan ho ang sitwasyon. At yung curfew po ay iniksian na po. At nakalagay dito ay 10 o'clock in the evening up to 4 in the morning. Pero po ito ay subject po doon sa ordinansya ng ating mga municipal governments. Pwede po nilang pahabain yung curfew. Ho? So ganyan ho ang sitwasyon. Marami na hong mga activities na magagawa ho sa alert level 2. Yun hong mga meetings, conferences, exhibits, yan ho ay 50% na ho ng venue capacity. Pero yung mga fully vaccinated lang ho ang pwedeng pumasok. Marami na hong binuksan, yung mga parlors ho, yung mga gyms, nandyan ho. At tingnan nyo yung Executive Order 40, 2021 at makikita nyo po yung mga ating direktiba. So ganyan ho, nakikita ko po ay paluwag na po tayo at ang ating pong tinatarget mga kababayan ay alert level 1. Yan po ay parang new normal na. Pero sa ngayon ho ay 40% pa lang ho ang nababakunahan natin. Kailangan pang babakunahan yung 100,000. So para ho talaga totally mapunta ho tayo sa alert level 1 ay kailangan po talaga mga kababayan na magpabakuna na. Kaya nga po so nabanggit ko po na yung 3 days na National Vaccination Days, November 29, November 30 at December 1. Yung pong November 29 at December 1 ay special working holidays. Ano ho? Ang ibig sabihin lang po nun ay papasok din kayo, pero kung kayo po ay magpababakuna,
ay hindi po ibabawas sa inyong oras ng pagtatrabaho. Pero special working holiday, medyo iba ho ang ibig sabihin niyan. At yung November 30 po ay kay Andres Bonifacio Day at pong ginuganita ang katapangan ni Andres Bonifacio. Handang-handa na po tayo para dito sa National Vaccination Days, Miyong. At kami-meeting ko lang ho ng IATF at nandyan po si Secretary Anyo, Secretary Duque, Secretary Galvez, at yung pong mga ibang opisyal at undersecretaries ng DOH. At ang ating pong tinatarget kada araw ho dito sa 3 vaccination days ay 10,000 ho, 10,801 na taong babakunahan. Medyo napakadami, ano ho. At ang nire-require po na vaccination team ay 72, no ho? 72 at ang ating pong actual na vaccination team ay 15 lamang. So sa kapasidad po ng ating vaccination team ay medyo marami-rami ang kulang, pero pipilitin ho nating maabot sa abot ng ating makakaya din itong 10,801 na target every day ho doon sa 3 araw na yon. Well, susubukan po natin at gusto naman natin tumulong kay President Duterte ay talaga po namang kailangan naman ng bakunahan. Sabi nga po natin, 95% po ng namatay sa atin ay hindi bakunado. At protektado na kayo mga kababayan at protektado ang inyong mahal sa buhay na kasama nyo sa bahay dahil dyan po ang hawahan sa bahay. Yung pong bakunado ang may mga prioridad sa ayuda at benepisyo. At ang importante rin po doon ay may pribilehiyo po kayo sa alert level 2 na nabanggit ko. Kayo lang po ang mga pwedeng pumasok sa mga establishmento at umattend ng mga meetings, parties, and weddings. So, ayan ho, ang laki na mawawala doon sa hindi bakunado. So, ganyan ang sitwasyon, Myong. At talagang sana itong pagbabakuna natin. Alright, sana po'y makiisa ang ating mga kababayan dito po sa gagawin naman na bayanihan, bakunahan, National COVID-19 Vaccination Days, lalong-lalo na nga po dyan po sa darating po na November 29 to December 1. And gusto rin po nating pasalamatan si Dr. Dodi ng Marinduque State College dahil na-monitor po natin do kanina, governor pala, ang dami po nagpapabakuna sa kanila pong sa Marinduque State College, lalong-lalo na po yung mga mag-aaral. So congratulations and thank you so much po sa panawagan ng ating gobernador, Dr. Dodi Solueta, ang presidente naman po ng Marinduque State College. Yan. Governor, ano naman po ang update? Dahil nakikita ko po, talagang dire-diretso po ang pagpunta nyo sa ating mga kabarangay upang ipaalam sa kanila na tuloy-tuloy po ang pamamahagi nitong atin pong PGM Love. Ano po ang update dito at gaano na po karami, Governor, ang atin pong nabiyayaan mula po sa programang ito ng ating pamahalaan with Speaker Lord Alan Velasco? Well, natutuwa po ako mga kababayan at marami po sa inyo ang sumali dito sa programa na to, Loan Assistance Venture. Ano po? At ito po talaga ay ating ginawa dahil po sa panahon ng pandemya ngayon ay kailangan po natin yung ganyang soft loan, halos walang interest. At yung iba nga po ay nakapagbayad na po. So yung ating perang ginagamit dyan ay pagulong-gulong. Ano po? At sa Santa Cruz po ay nakapagbigay na po tayo ng 3,133. Sa Gasan po ay may 2,570. Sa Buwak po ay 2,149. At sa Torrijos po ay meron tayong 1,706. Sa Mugpog po ay 1,646. Sa Buenavista po ay 1,180. Ang total po niya na nabigyan na ay 12,384. Ang target po natin yan ay mga 15,000 mahigit. At kasama pa po dyan, mga kababayan, yung ating love loan for women. At yan po ay ating binibigyan ng importansya dahil yan po yung mga solo parents o yung pong ating mga kababaihan na nangangailangan ng tulong pinansyal.
At hindi lang po yan, alam po ng ating mga babayan, ano po, lalo sa pandemya na to, na marami po tayong mga negosyante na kababayan na nahihirapan sa negosyo. Nandyan po yung ating Presby Cares. Ano ho? Marami na rin po tayo nabigyan niya. Natutuwa nga po ako eh. Iba-iba po yung loan nila. May 50, may 100, 150, 200,000. So, tuwan-tuwa po rin sila at alam po ninyo itong Presby Cares. Zero interest din po. At may moratorium ng 1 year. Hindi muna ho kayo maghuhulog hanggat hindi tapos yung 1 year. So, ang kagandahan ho niyan ay sufficient time para po kayo makarecover at bago kayo maghulog ay medyo gumaganda na ho ang inyong negosyo. Ayan ho. Yan ang ating nangyayari, Miyong. Ako talaga namang dire-diretso po ang pag-arangkada at pamamahagi ng mga ayuda para sa ating mga kababayan. Governor, kaalinsabay din po nito, namamahagi din po kayo noong mga doon naman po sa loan, doon po sa mga ayuda naman para doon sa mga nabiktima ng mga kalamidad sa mga nakalipas na mga buwan. Ano po, Governor? Opo, tama Myong. In addition po doon sa ating mga pinamimigay na calamity assistance po, na ang dami na po natin nabigyan at natulungan. At yun din nga pong ating mga doli tupad na at marami pa rin po tayong ibibigay. Mga ilang libo pa po yan. Patuloy po ang ating pagbibigay at pagtulong. Dito naman po sa ASF ay kanina ho ay umattend tayo ng pa-meeting doon sa mga ating hog raisers na tinamaan po sa Santa Cruz. Ano po, at nandyan din po si Speaker at namahagi po siya ng pera para po doon sa ating mga tinamaan ng ASF. Ano po? At yun nga po, yung iba ay nakatanggap ng 3,000. Kung hindi ho karamihan yung baboy, yung iba ho ay 5,000. At meron din pong bibigyan ng 10,000. At kaninang umaga din po ay namigay po si Speaker diyan po sa Torrijos. At yung ating pong apektuhan ng itong ASF ay nabigyan na rin po ng tulong. At ating pong galing naman sa provincial government ay iniintay lang po natin ang approval ng Sangguniang Panlalawigan bukas. At magbibigay na rin po tayo next week. At ang kagandahan po noon ay nakausap na po natin ang ating mga kaibigan sa Department of Agriculture at may binibigay din po silang suporta at malalaman nyo po yan, inaayos lang namin at yung sa ating ipapalit na mga alaga po nila ay nandyan na po at piniprepara na rin po ng Department of Agriculture sa tulong din po ni Senator Bongo. Napakabait po talaga ng ating Senador Bongo at isang salita pa lang ho, isang hiling, nandyan na po kaagad. Actually nga po, ang inyong gobernador ay nandun po sa Malacanang kagabi at kasama po natin si Pangulong Duterte at tayo po, ang inyong governor ay nirepresent po ang ating mga governors in the entire country. Nandun din po ang ating napakabait at Mr. Malasakit, Senator Bongo. At talaga pong andali po niyang lapitan at palagi po siya nakasuporta sa atin. So yung sa ASF po ay tutulungan natin silang papalitan po ng ibang aalagaang hayop o papadamihing hayop. At ang nakikita po natin dyan ay yung kambing po ay maibibigay po natin nakapalit. At yung pong native chicken ay mas malamang din po yun. At yan po ay resistant dito sa ASF virus. Meron din po tayong tinitignan na kuneho at mabilis ulit dumami at magandang negosyo. Meron po kami pinag-usapan ni RD Tony Herunjo ng Department of Agriculture na pwede ho nating bigyan sila ng yung malalaking ng pansabong. At meron na po tayo mga kababayan na buyer po niyan. Kaya po itong ating namatayan dyan po sa ASF ay matutulungan po natin. At tingin ko po ay makakabalik na po sila at makakabawi po at makakabangon kaagad. Opo, Governor, yung masaya at magandang balita po hinggil doon sa mga intervention at ginagawa nyo naman pong tulong para sa ating mga kababayan
doon sa mga tinamaan at naapektuhan po ng ASF. Pag-uusapan po natin yan mga kababayan at ikukwento pa po ni Governor yung iba pa pong mga tulong na ibibigay ng pamahalaang panlalawigan sa inyo sa pagbabalik po ng ating programang Press B with Love. Mag-aantabay lamang po kayo dahil may paalala lamang po ang Department of Health. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga mabilis na paalala. Dahil bakunado ka, aba panalo yan! Sali na sa Bakunado Panalo Raffle. 3 million worth of cash prizes ang ipamimigay. Basta't bakunado ng COVID-19 vaccine, may chance kang manalo ng 1 million pesos sa grand draw at isa sa 100 winners sa monthly draw. How to join Bakunado Panalo? Step 1. Register for free. Text ResBacunaReg, space name, /age, /address at isend sa 8933. Step 2. I-text ang vaccine details. Text ResBacuna, space, first letter ng vaccine brand, /pangilang dose, /LGU, /petsa ng bakuna, at isend sa 8933. Piso lang kada send. Kung partially vaccinated ka o nakatanggap ka ng unang dose, meron ka ng 1 raffle entry. Kung fully vaccinated o nakatanggap ka na ng 2 dose, additional 2 raffle entries for a total of 3 raffle entries na agad para sa'yo. Para sa bakuna na 1 dose lang gaya ng Johnson & Johnson's Janssen, don't worry, 3 raffle entries agad ang makukuha. Para naman sa ating mga senior citizen, double the number of entries ang makukuha nyo. Kung partially vaccinated, may 2 raffle entries ka. Kung fully vaccinated naman, makakakuha ka ng 6 na raffle entries. 3 monthly draws at isang grand draw worth 1 million pesos ang naghihintay sa December 2021. Ano pang hinihintay mo? Sali na! Sa ResBacuna, protektado ka na, panalo pa! Bakunado Panalo Raffle. Para sa'yo ito. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa aming website. At muli po tayong nagbabalik sa atin naman pong programang Press B with Love. Kapiling pa rin po natin ang ating napakasipag na gobernador, Governor Press B Velasco. Alam niyo po mga kababayan, for the first time, ngayon ko lang po ito sabihin. Alam niyo po, ang rami pong nabati ko sa ating gobernador dahil yung iba daw ay hindi nakakatanggap ng ayuda. Pero alam niyo po, saan naman po kayo makakahanap ng gobernador na miski gabi na ay nagatrabaho pa? Pangalawa, kahit po Saturday, Sunday, nagaprograma po sa radyo para maging updated naman po kayo sa ginagawa po ng pamahalaang panlalawigan. Isa pong bagay yan na gusto ko pong bigyan ng pugay sa ating gobernador dahil napakabihira po na napaka-transparent ng ating leader. Imagine, meron pong programa si Governor sa every Thursday, ito nga po yun, para magbigay ula. Tapos every Sunday din po, haharap pa rin po sa inyo. Bagamat hindi ho personal dahil every Monday through, pag Monday o kung Wednesday, Thursday, napunta pa rin po sa inyo. Every Saturday din po. Basta meron lamang pong oras. Kaya ako po'y nagpapasalamat dahil nandyan po palagi ang ating gobernador para magbigay naman po at magulat sa inyo. Kaya ibabalik po natin si Governor Presby. Governor, muli po tayong nagbabalik sa Press B with Love. Opo. Governor, kanina... Okay. Opo. Governor, kanina po ay pinag-uusapan natin dahil alam niyo po, ang raming mga kababayan natin nagtatanong hinggil po dito sa ASF po. Ano na po bang status po nito, Governor? At kamakailan ay naglabas din po kayo o may kahilingan po ata kayo sa sangguniang panlalawigan na magdeklara, sa sangguniang panlalawigan, na magdeklara ng state of calamity in relation to ASF? Ganun nga po yun, mga kababayan, at kailangan po natin ng declaration ng state of calamity dahil po sa 5 bayan ay meron na po tayong nakakitaan ng ASF, yung mga ilang barangay po doon na tinataguri ang red zone. At so po, kailangan po yan ng approval ng sangguniang panlalawigan ng state of calamity para makapag-release po tayo ng pondo at para maibigay doon sa mga tinamaan ng ASF. So, malamang po at sana naman po ay
ay ma-approve na po ito ng Sangguniang Panlalawigan para maibigay na po yung financial assistance na maibibigay po natin sa kanila. Napaka-importante po noon. So, ganyan po ang sitwasyon at alam niyo po, kanina, 5 barangay po tayo at nagbigay din po tayo ng ayuda dyan sa Santa Cruz at ipinapaliwanag po natin mabuti yung nangyari sa ASF at ulitin ko lang po at alam niyo po may mga aligasyon na yung mga baboy na pinamigay daw nga ng ating provincial government ay dyan nanggaling ang ASF at binili daw po sa labas. Ulitin ko lang po, may Executive Order 16-2019. Pinagbawal ko po yung pagpapasok na yan at talaga pong hinihigpitan natin na hindi makabili tayo ng baboy sa labas para hindi po tayo mapasukan. At yung pong ating purchase request ay Mayo pa po at kung talagang yan po ang tinamaan ng ASF ay dapat ay namatay na po yan sa ASF Hunyo pa lang. Dahil 19 days po ang incubation period at talaga pong in-inspection pa yung pinamigay naming baboy bago po yan ibinigay sa mga ating kabaryo. At wala po pa kaming nare-receive na report na yung pinamigay naming baboy noong Mayo ay tinamaan ng ASF. Ang ASF po natin ay lumabas October na po. Kaya po imposible na yung aming pinamigay ay siyang tinamaan ng ASF. Pero ganun pa man ho, ay patuloy po ang Bureau of Animal Industry sa pagsugpo ng pagkalat nito pong ASF at napaka-problematic po yan na kumalat pa sa ibang barangay. So ating po mga kababayan, dyan po sa ating red zone ay sana po wag niyong ilalabas yung mga baboy dyan at delikado pong kumalat doon sa ibang barangay at kawawa naman po yung inyong mga kababayan dyan sa ibang barangay. At ito po ay ang mga veterinaryo po ng Bureau of Animal Industry ay ang tagal na po nila rito. Nagsasacrifice po para masugpo kaagad yan. Mga eksperto po sila. Sana po ay sumunod po tayo dahil po talagang ang ginagawa nila ay ayon sa batas at sa mga regulasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Sila po mga eksperto dyan. Kaya po sana ay tumulong po tayo at sundin natin sila dahil nakasalalay po ang ating future ng hog industry natin. Alam niyo po, may 250 million pa po tayong itatayo na AAA slaughterhouse na sa Pawabuak. So, napaka-importante po mga kababayan na matapos na po kaagad itong ASF, wag pong kakalat at makontain na po yan para po makapagsimula na po tayo na magparami doon sa ibang barangay. So ganyan Miyong at patuloy pong ayuda natin sa mga ating kababayan, hindi lang po sa tinamaan ng ASF, pati naman po sa nahihirapan sa COVID-19. Opo, Governor, sususugan ko din lamang po yung sinabi ninyo dahil nakapanayam ko din po ang mga kinatawan, mga doktor, mga eksperto mula po sa Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture, BAI. Ito pong hinahalin tulad nila, yung mga baboy po na pinamigay sa bayan po ng Mugpog, kung talaga pong yun, dahil namahagi din po tayo ng mga baboy sa bayan ng Mugpog. Pero hindi po naman o hanggang sa ngayon po wala pong ASF. Kaya imposible po talaga na yung mga baboy ayon sa BAI po mismo ito na pinamigay mismo ng provincial government ang naging sanhi ng pagkalat ng ASF dito po sa ating lalawigan. So mga eksperto na po mga kababayan ang nagsasabi at nagpapatotoo po niyan. Alright, Governor. Tama po yun, Kamyong. Tama po yun. At dahil ako po ay nakipag-meeting sa ating mga barangay captains at opisyalis po sa Mugpog at ating pong tinututukan yun na ayaw po natin mapasok ng ASF ang Mugpog. At yung pong mga barangay officials po doon na nagsabi na yung pinamigay po ng provincial government noong Mayo ay hindi po tinamaan ng ASF. At actually, manganganak na nga po ngayon. So tama po si Kamyong at yung pong ating mga eksperto sa Bureau of Animal Industry na kung talaga pong galing yan sa ating pinamigay ng provincial government, tinamaan na po sana ang mga baboy sa Mugpog. Okay. Hindi po tinamaan. So, yun po ang makikita na talaga pong hindi dyan galing ang ASF.
Opo, at ang bayan na nga lang po ng Mugpog ang natitira pong munisipalidad sa buong probinsya na free from ASF. Kaya naman, congratulations din po sa napakasipag natin na Mayor Leo Libelo sa patuloy na sabi nga po ay pag-monitor at hindi tuluyang mapasok ang kanilang bayan ng mapaminsalang sakit sa baboy. Ito nga po yung ASF. Governor, tuloy naman po tayo sa update po sa tourism dahil unti-unti na nga pong lumuluwag ang atin pong bansa. Ano po, at nasa alert level 2 na nga po tayo at pinag-uusapan na dahil excited na po yung ating mga kababayan at ilang mga turista na gusto at hangad makita muli ang ating lalawigan o yung iba'y gustong magbakasyon sa probinsya. Ano po ba ang update sa tourism? Dahil sabi po sa website ng Cebu Pacific, ay pwede na daw, bukas na po ba ya, Governor, yung nila, yung booking doon at nakalagay pwede na daw mag-book ng eroplano sa Cebu Pacific. Kaya nais po namin kumpirmahin sa inyo kung tuloy-tuloy na po ba ang operasyon ng Cebu Pacific muli sa lalawigan? Well, ayon po sa ating kaibigan si Kerwin Laudit po na manager dyan po sa Gasan Airport ay wala pa pong binibigay na direktiba o informasyon na talaga po magre-resume na ang flight ng Cebu Pacific sa first quarter ng next year. Ang nangyari daw ho ay parang exploratory ang ginawang paglagay ng Cebu Pacific diyan sa kanilang website para malaman po kung may demand na po diyan sa Enero, sa Pebrero hanggang Marso of 2022. At yun nga po, diyan sila magbabase kung talagang panahon na po para magsimula ang kanilang flights. Alam niya po, ay matagal pong nawala ang Cebu Pacific dahil nga po sa problema doon sa dating administrasyon at hindi po pinayagan matapos yung portion ng runway na gawin kaagad. So 6 na taon ho tayo nawala ng eroplano. Nung nag-umpisa naman ho ay nag-uumpisa naman yung COVID at dahil man po konti ang pasahero ay tinigil na rin po ng Cebu Pacific. Pero nakikita ko po ay kung malakas naman po ang pag-rehistro ng ating mga gusto na pong umuwi at gusto rin makauwi mula Marinduque papunta Manila, ay malamang ho ay baka mag-resume na rin ho. Pero nakikita ko pa rin ho, mga kababayan, na mag-iingat pa rin tayo, kaya importante po ay magpabakuna na po. Kung makuha po natin ang herd immunity by December or at the latest January, baka bago ho Holy Week at para patungkol sa Morion Festival, ay mabuksan po natin ang ating pintuan sa mga turista. At alam nyo po ay magmi-meeting po tayo sa Marinduque Tourism Council at ang Pangulo po niyan ay si Susan Nase at i-discuss na nga po namin yan, yung eventual na pagbubukas po ng tourism. So gusto po natin ang Morion Festival ay pabonggahin. Ang gusto ko po dyan ay 1 month na Morion Festival para marami po tayong turistang darating at hindi po nahihirapan yung ating mga hotel rooms at mga lodging facilities. 1 month na yan at sana po makuha natin herd immunity at makapag-imbita na po tayo ng mga foreign and local tourists. Alright, maraming salamat po, Governor. At tayo po ay mga kasama po natin sina Governor and of course, excited na rin po kasi si Speaker na mabuksan muli po ang tourism sa probinsya. Kaya po magsasagawa po ang Marinduque Provincial Tourism Development Council ng workshop seminar sa darating na December 1, 2, and 3. And excited ako dahil kapiling po ako, Governor Jan, bilang isa rin po sa tinalaga na Board of Directors ng Provincial Tourism Council. Alright, and Governor, ito pong balikan po natin yun pong sa ASF. Bagamat hindi pa po naaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan, yun pong state of calamity na request po ng ating gobernador ay nagbibigay na po ng ayuda sa mga apektado. Nagsimula na po si Governor, kagaya po nung sinabi niya kanina, namahagi na po sila sa bayan po ng Torrijos at Santa Cruz. At as far as we learned from our dear friend Blair, nakatakda daw po kayo, Governor, mamahagi naman doon sa mga apektado, naapektuhan ng ASF sa bayan po ng Buwak.
Well, ganito po yun. Yung kanina po sa Torrijos at sa Santa Cruz, yan po yung ayuda na kinuha po ni Speaker Lord Alan Velasco. At tayo po ay pumunta doon para magbigay ng mga paliwanag at suporta. So, marami na po nabigyan. Yan po yung initial na tranche, kumbaga tawagin natin, na first phase na bigayan ng ating Team Velasco. At yung susunod naman po, iniintay lang po natin yung approval o resolution ng Sangguniang Panlalawigan para makapag-release naman kami ng pangalawang bayaran. At pangatlo po dyan ay yung ating suporta sa livelihood. At ang balita ko po ay napakaganda, ano po? Ay may malaki-laki tayong pondo na ang maibibigay po natin ay kambing, kalabaw at baka. Ayan, nako, mapapalitan na ho yung mga baboy nyo naman ng kambing, baka at kalabaw. So, ginagawa ho natin na matulungan kaagad at makabangon itong tinamaan ng ASF. Of course, depende ho yan sa dami nung tinamaang baboy na inaalagaan ng ating mga kababayan. Pero gagawin po natin ang lahat na magagawa para po mabilis sila makabangon at nandyan nga po yung Presby Cares Loan. So, wag po kayong mag-alala. Nandyan po tayo sa likod nyo palagi at gusto po namin kayo ay magbigyan ng solusyon kaagad sa inyong mga problema. Opo, actually, basahin ko po yung isang komento ng isang kababayan natin kay Haris Exaltacion Salvacion. Nanggangit-ngit po yung mga kababayan natin dahil akala daw po nila ay walang tulong o hindi babayaran yung mga baboy na naapektuhan sa ating mga kababayan. Pero ngayong naliwanagan na po, Governor, ay matatanggap na nila siguro yon dahil maliwanag po ang inyong pagkaka-explain sa ating mga kababayan. Okay. Kamyong, sandali. At alam mo naman, yung actual ho na wala sa kanilang baboy, yung actual na numero ho, ay hindi naman ho natin siguro mapupunan lahat yung eksakto na halaga noon. Ano ho? At yung ating ayuda po ay talagang tulong pinansyal para ho makabangon. Pero ito nga hong livelihood program na gagawin natin ay dyan po tayo didiin at depende ho sa ating sources at yung ating makukuha po sa ating ahensya ay nakikita naman po natin na mas madali po sila makakabangon. Kasama na po dyan yung Presby Cares Loan. Ano ho? Kasi nga po yung actual na pagbabayad po sa mga tinamaan ng sakit na baboy, yan po yung ginagawa ng Philippine Crop Insurance Corporation. At alam naman po yung mga nagbababoy na kailangan po silang kumuha ng insurance. Actually nga ho, libre yun eh. Kaya nga ho, dapat nakakuha ho sila ng ganyang Kasi ho, yon ang talagang papalitan ho ang eksakto bawat namatay na baboy. Sabi nga ng municipal agriculture officers ho, hindi man ho lahat yata nakapagkuha ng insurance. Kaya ho, itong payo natin, sa lahat po ng wala pa pong insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, kumuna ho dahil wala namang bayad na premium. So, ganun ho ang ating sitwasyon. Opo, ang pinakamahalaga dito mga kababayan ay habaan pa po ninyo ang PC dahil ang atin naman pong mapagkandiling ama ng lalawigan ay tuloy-tuloy naman po ang ginagawa po sa inyo na tulong at ayuda para naman po at least maagapan at madamayan po tayo dito po sa ating nararanasan dala ng ASF, dala po ng pandemya. Governor, yung mga kabataan po, alam mo, nagtatanong din, Governor, kung pwede na daw po ba silang maglaro ng basketball o pwede na daw po silang magbalik sa paglalaro nito? Well, doon po sa ating ilalabas na Executive Order 40 ay yung basketball po ay mari pong maituring na contact sports, kasi very tight ho yung guarding dyan at talagang may bangga-banggaan. So, yan po i-allow natin dyan po pag fully vaccinated na po sila. Kaya po yung mahihiling mag-basketball po dyan, magpabakuna na po kayo para po kayo ay makapaglaro ng masaya.
At hindi lang naman po sa basketball, nandiyan po yung softball, nandiyan po yung mga ibang ating pinagkakahiligan na mga sports. Yan po lahat, magpabakuna po tayo at luluwag na po ang ating mga aktibidades at sports at exercises na ganito. Okay. Governor, may oras pa po tayo pero kukunin ko na rin po yung pagkakataon dahil may isa pong katanungan dito na pinadala yung ating kababayan. Tumaas po ano. Sabi po niya, Governor, Governor, pwede niyo po ba kaming matulungan na maibaba na po ang pamasahe sa mga public utility vehicles, gayon din po sa mga tricycle, dahil dito po sa Buwak to Santa Cruz ay 80 pesos po per trip. Napakamahal po, Governor, gayong medyo nasa alert level na 2 na naman daw po tayo. Pwede na daw po bang maibalik ulit yung dating pamasahe, Governor? Pag-aaralan po natin yan at alamin po natin sa Task Force COVID. Ano po? Kasi po ang sitwasyon dito ay 40% pa lang po tayo doon sa 70% na ating pong tinatarget na herd immunity. Alam niyo po, kahit naman vaccinated, ay pwede pa rin mahawa. Kaya lang mild. Ano? So, okay nga ho yun kung ganyan ang sitwasyon at hindi naman tayo malalagasan. Pero iniiwasan ho natin yung pagkalat pa rin itong virus. Ating nakalagay ho dyan ay 50% pa rin po ang ating nilalagay na capacity sa jeep. At alam niyo ho yan, bababa ho yung pamasahe kung iaalaw ho natin na tataas po yung capacity ng pasahero sa jeep. Kung magiging 75% ho, ay halos magkakadikit-dikit na ho yan. Kung hindi naman kayo bakunado, ay delikado pa rin kung mahawa. So, titignan po natin yan. May relasyon po yan eh. Yang dami ng pasahero na ilululan po doon sa public utility vehicles at yung fare. Ano po? Papatawag po tayo ng pulong para po maibaba naman po itong ating mga pamasahe na binabayad. At alam po natin na nagsisimpatya din po ako sa inyo dahil nga po talaga namang ang explanation po ng ating mga operator at driver ay talaga naman pong kukonti ang laman. Pero titingnan po natin, mari pong kung ang mga sasakay po ay fully vaccinated, mari pong itaas natin yung kapasidad ng nakakaupo na pasahero sa jeep o sa tricycle para po maibaba naman po natin ang sinisingin nilang fare. At papatawag po tayo, kailangan talagang nare-regulate po yung fare. Ano po? At alam nyo nga po ay LTFRB po usually ang nag-prescribe niyan. Pero dahil po dito sa atin ay medyo iba-iba na ho yung mga kondisyonis itong ating mga operator at driver, papatawag po natin para po tayo ay maganda po naman ang kapakanan. Sa kapakanan po ng bawat isa at masaya naman po tayong lahat. Alright, Governor, ibibigay ko na po sa iyo yung natitira pang mga minuto para naman po kahit papano makapag-enjoy po kayo dyan sa bayan ng Torrijos dahil tuwang-tuwa po ang nanay ko. Nandyan po sila nagpadala ng picture sa akin. Nanunood din daw po sila. Governor, kukunin sa inyo na po yung natitirang minuto para po mag-enjoy naman at makasama po kayo ng ating mga kababayan dyan. And of course, ng ating pong mahal na Mayora, Mayor Lorna Quinto Velasco sa pagbubukas nga po at pagpapailaw ng giant Christmas tree at ng Tunnel of Lights sa bayan po ng Torrijos. Governor, baka may mga mensahe pa po kayo na nais ipaabot sa ating mga kababayan at kasi Governor, di po ba meron ding activity po ang Eagles bukas at may mga Governor, parang kamakailan lamang ibinisita tayo ng General ng PNP tapos ay bibisitahin na naman po tayo, Governor. Talagang nakakatuwa po dahil ang atin pong probinsya talagang nakikita at nakikilala na po dahil naman po sa pagpupursige ninyo. Opo, totoo nga po yun. Actually ay bukas na nga, maaga pa lang ay nasa labas na po tayo. Ang ating governor po ay nandun at meron po tayong motorcade na gagawin para po i-jumpstart itong ating National Vaccination Days na gagawin po sa November 29, November 30 at December 1. At the same time po ay totoo nga po yun. Alam nyo naman po, nandiyan po palagi sa ating si Speaker
at para pong magnet yan ano po. At darating nga po ang Chief PNP bukas, si Jonaldo Carlos, kasi po ay sa tulong po ni ating speaker ay magbibigay po ng 7 sasakyan na bihikulo para po sa ating sa mga pulis. At importante po yan sa ating mobility, napaka-importante po yan sa ating pagpapa-maintain na ating peace and order sa ating lalawigan. So nandyan nga po si Chief PNP at darating din po yung Regional Director na si Colonel Laguros at amin pong pag-uusapan lahat itong mga bagay-bagay na makakatulong po dito sa ating mga mangingisda at kailangan po talaga ng tulong ng ating mga national agencies. Alam niyo po, meron pa rin pong mga dumadayo na mga taga-ibang lalawigan at nagpapaputok po doon sa ating territorial waters. At yan po ang ating talagang galit na galit po tayo dahil grabe po ang samang epekto at nakakapinsala po sa yaman dagat po natin. At marami pong umaasa dyan. Kaya po talagang tatapusin po natin itong ating mga masasamang ginagawa ng ating mga ibang taga-ibang lalawigan at nasisira po itong ating corals at pati po yung maliliit na isda ay napapasama sa pagpaputok ay masamang-masama po yan. At nandyan po yung nandyan din po yung Eagles at may konferensya po tayo ng 4:00 at guest speaker po at guest of honor si Speaker Lord Alan Velasco. Ay marami po talaga tayong activities dito sa Marinduque. Nandyan din po, darating po yata si Regional Director Tony Herunjo. At alam niyo po ay Department of Agriculture ay palaging full support sa atin, lalo po dito sa ASF. Makikita niyo po, sabi ko nga po sa inyo, basta po nandyan tayo, nandyan si Speaker, lalo na po ay talaga po namang todo po ang ating ayuda, benepisyo, at ay mga suporta pa po sa infrastruktura. Ay tingin ko po, COVID na lang po ang tapusin natin. Itong ASF ay matatapos din po natin kaagad. Itong 2022 po ay pasimula na po yan. We are on our road to recovery at yung pag-unlad po ay nandyan na po. So, tulong-tulong po tayong lahat. Makiisa po tayo. Tingnan po natin with much hope itong darating na 2022 na ito na po ang paumpisa sa pag-unlad ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. But still, magpabakuna po and let's keep safe. Maraming salamat po. Muli po, paulit-ulit kong sasabihin, yan po ang napakasipag at talaga namang dedicated na public servant, ang ama ng lalawigan, Governor Presbitero Velasco Jr. Kasama po ang ating speaker, Lord Alan Velasco. And of course, sa ina po namin dyan sa bayan ng Torrijos, Mayor Lorna Quinto Velasco. At dito na po nagtatapos ang ating pong programang Presby with Love. Antabayanan po tayo sa susunod na episode na ating pong programa sa darating po na Huwebes sa kaparehas na oras sa timpilan. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa communication team ni Governor Presby, kay Mr. Blair Di Maano at sa congressional staff ni Speaker Lord, kina Tita Arlene de Galicia Reyes at kina Attorney Hani. Maraming salamat po sa inyo. See you mga kababayan sa darating po na Huwebes, same time, same station. Ako po si Romeo Mataak Jr. muli at mabuhay po ang Marinduque, mabuhay ang Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Ating pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411.
Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.